May comment din pala si Digonggong doon sa same interview. May comment din si Digonggong. Ay, nakakatawa yung kanyang comment. Promise, papapakita ko sa inyo. Panoorin niyo ito, panoorin niyo. Because, Hindi na ba yung kung totoo, pala? you know why? Because, kung totoo man na nasa droga siya, hindi niya sinabi sa atin na, look, I was into drugs, but reformed na ako. Hindi ko Sorry. For context. Ito kasi yung tanong. I forget who asked the question, kung si Mark or si Trixie. Pero yung question is tungkol dun sa Pulburon video. Tapos ito yung response niya. So, sa umpisa sinabi niya na sana magpa-drug test na lang. Magpa-drug test na lang. So, yun ang punto. naging damit yan. Hindi niya sinasabi, baski gano'n na lang. Baski na hindi siya kuminto hanggang ngayon. Baski noon pa lang, so that we would have the balance natin to elect a president who has admitted that nagdudruga siya. Frank enough to say that, lahat naman kami sa panahon ko, mga edad ko, nagsisnok talaga eh. Di ba? Wait. So, the assumption is, ang assumption nila is, syempre, mga Duterte supporters sila, ang assumption nila is nagda-drug si Presidente. Yung assumption nila. Okay. So, dahil yun ang assumption nila, ang sinasabi nila ngayon, nag-iba na sila ng kwento. Dati, sinasabi nila, magpa-drug test ka. Ngayon, eto na. Eto na ang kwento nila. Umamin ka na lang. Wala namang problema yun eh. Parang ganon. Kung dati, nagdodroga ka, at hindi ka na nagda-drugs ngayon, o di maganda, reform ka, umamin ka na lang, kasi alam naman namin nagda-drugs ka. Ganon yung drama nila ngayon. Yun yung sinasabi ni Digong. Kumakalat naman eh. Kumalat na eh. Umamin ka na lang. At least alam namin, di ba? Ang ano nila, at least alam namin para balanse yung pananaw namin sa Pangulo. Yan na. Alam nyo mga kotsero, it's a trap. It's a trap. At dapat hindi sumagot dyan ng Malacanang. Actually, kung akong tatanungin, tama ang strategy ng ginagawa nila ngayon. They should not even dignify that statement. They should not dignify any questions related to the President's drug use. They should not. Kasi kapag pinansin nila yan, magkakaroon ng bigat eh. Hanggat hindi sila nagko-comment, ingay lang yan ng mga Duterte. And it's easy to dispute. Hindi, nag-iingay lang sila. Walang kwenta yan. Pero pag sinagot yan, pag sinabi ng na let's play the devil's advocate, sabihin na sinagot, hindi, never nag-drug si Presidente. Sabihin natin yun na sinabi. Tatahimik ba yung mga Duterte? Hindi. Tatahimik ba yung mga supporters ni Digong? Hindi. Hindi naman sila titigil eh. What if? Sinabi ng Presidente, oo, nung kabataan ko, nag-addict ako. Nag-cocaine ako nung bata ako. Ano sasabihin nila, Digong? Tama kami. Ba't natin hinalal yan? Coke addict yan eh. There's no good response. Walang sagot na magpapatahimik dito sa mga to. So might as well, huwag mo na sagutin. Kahit anong sabihin ng Malacanang, kahit anong sabihin ni PBBM, hindi naman maniniwala itong mga hayop na to eh. Ang gusto lang nila, kumbinsihin ang taong bayan na si PBBM ay hindi competent para maging presidente. Wala silang maibato na iba. Kasi maiba itong iba. Matalino eh. Maayos na statesman. Maayos yung policies. Nag-iimbento na nga sila ng kapalpakan para lang may masabi eh. Maayos ang policies. Wala sila ibang may babato.
Ano lang may babato nila? Yun, drugs. Inimbento pa nila. So, it's better, mga Kojero, na wag nang pansinin. Wag nang pansinin. Mamaya may sasabihin si Digong nga eh. Sinabi ba ni Digong, bago siya tumakbo bilang presidente, na nag-addict siya sa fentanyl? Sinabi ba ni Digong? Actually, si Digong nga umamin. Drug test siya? Hindi. Hindi siya nagpa-drug test, guys. Hindi siya nagpa-drug test. Anong sinabi ng mga tao niya? Walang pwedeng mag-utos kay presidente kung magda-drug test siya o hindi. Nagpa-drug test si PBBM sa St. Luke's, na kinumpirma na ng St. Luke's. Finally, it was put to rest na it's not a fake document. St. Luke's admitted to it. Na kanila yun. Hindi sila happy. Di ba? Nothing PBBM can do will satisfy them. Walang gagawin si PBBM na ikatutuwa nitong tao ni Digong. Wala. At kahit sino pang DDS. So might as well ignore. Huwag nang pansinin. Pakitaan na lang sila ng mga ginagawa ng gobyerno at kung paano nag-i-improve ang bansa. 95% employed. Less than 5% ang unemployment. Ay, ang sakit naman. Si Sara, nagpunta ng Germany. Si PBBM is on the ground. Kinakausap ang mga tao kung ano na nangyayari sa kanila. Nakakahiya naman. Di ba? Yung VP nagbabakasyon, si Presidente nagtatrabaho. Alam naman ni VP na may sakuna. Nauna pa siya sa bagyo na umalis. O, intindi, di ba? Nauna pa siya. Umalis sa bagyo. Paparating pa lang yung bagyo, siya paalis na. Nagsabay silang, di sila nag-abot, guys. Ganun, o, ganun. Ito yung aeroplano ni Sarah, tapos ito yung bagyo. Ayun, ganun. Non-performing sa DepEd. Walang accomplishments. Yung mga pinagkakalat niya na accomplishment niya sa OVP, mga proyektong pang LGU. Ano mapapala natin kay Sarah? Wala. O kay Digong. Ano na pala natin kay Digong? Wala rin. Seriously. Wala. Yung economic growth na tinrabaho ni GMA, nasayang kay Digong. Partida, magkakampi pa sila ni GMA. Tapos ngayon, sasabihin niya, mag-drug test. To put things to rest. Ikaw nga, hindi ka nag-drug test eh. Ikaw nga, Digong, hindi ka nagpa-drug test eh. Yang hiya naman kami sa'yo. Sir, si Bill Clinton, sabi niya, I didn't inhale. Oh. So, may mga ganon. It was, kumbaga, prevalent ng time na yun. So the only person, sir, that can really put an end to this issue is the president himself. Siyempre. Sabihin niya na, noon, bata pa ako, lahat naman kami. Kung sabihin niya yung, It can't be convicted. walang Yeah. tapos ang istorya. Yes. Kung sabihin niya lahat naman kami, lahat naman talaga. So ikaw din, Digong, nag-addict. Nung bata ka. Ba't di mo inamin? Sayo mo lahat eh. Lahat naman talaga. So kasama ka. Yung mga anak mo, lahat eh. Kasama sila. Lahat nag-a-addict eh. Kasama sila. Ay. Umamin ka, Digong? Nagda-drugs ka? Lahat daw eh. Lahat daw. So, umamin ka na. Ang isda, nahuhuli sa bibig, no? Lahat daw eh. So, kasama siya. So, hindi talagang in its totality lahat. Kung sinabi mo lahat kami, yung mga estudyante na yaman. It was the times. That was So, umamin nga siya na nagda-drug siya before. I think that's a confession. Balikan natin. estudyante na yaman. It was the times. That was before. That was even before the trial. So, hindi pa masama na Kaya lang,
Hindi man niya sinabi. So, we elected a president na who was taking drugs maybe before and maybe now. Kaya siya lang ang magpapasabi, totoo yun noon, bata pa ako. Pero ngayon na hindi nagago, presidente na ako. In the sense na pareho tayo na ikaw. Diyan naman sa TV. We would understand. Sabihin mo na noon, pero ngayon hindi na. At wala naman akong rason na hindi maniwala. Alam mga kotsero, even if it is true before, sabihin natin it's true before, let's play the devil's advocate. Even if it is true before, does it matter today? Sabihin natin, nag-cocaine si PBBM nung teenager siya, he was 18, and everything else. Does it still matter today? Ba't kailangan yung pilitin na umamin siya, na nag-drug siya nung 18 siya? Diba? Ulitin ko lang. Does it still matter? Chine-checkan ba sa salin? Sa COC na kapag nag-drugs ka nung 18 ka, bawal ka lang tumakbong presidente? So, kung kapag ba nag-drugs ka nung bata ka, does it mean you're still on drugs today? No. Pero mga kotsero, again, itong mga taong to, si Digong at yung mga DDS, gusto nilang makakuha ng kumpirmasyon sa theory nila. Gusto nilang makakuha ng kumpirmasyon sa theory nila. Gusto nilang lagyan ng laman yung intriga nila. Para sa susunod na eleksyon, kung sino man ang i-endorso ng presidente, pwede lang nilang sabihin, iboboto nyo yan, in-endorso ng adik yan eh. Hindi nag-iisip ng tama yan, adik yan si presidente. Worse, mga kotsero, baka gamitin pa nila yan pang impeachment. The president had a history of taking drugs when he was at this age. We are not sure if he is still taking drugs today because his policies are like this, like that, like this, like that. Wala kayong ebidensya. So, ang gusto nyo, yung inaakusahan nyo ang magbibigay ng ebidensya para sa inyo. Ay, hindi. Kumalkal kayo. Mangalkal kayo. Total naman, ginagawa nyo naman na yan. Kalkalin nyo pa. Baka may makakalkal nga kayo. Pero, for me, nakakagulat na si Digong ay umamin na siya ay nag-addict before. Sinabi niya. So, ibig sabihin, yung argumento na sinasabi nyo kay PBBM na naghalal tayo ng addict na presidente, should also apply to you. Dapat mag-a-apply din yung kay Digong. Kasi sinabi niya na lahat naman tayo nagdroga before. So, ba't hindi mo rin sinabi sa amin? Hindi mo sinabi sa mga Pilipino na nagdroga ka, tapos nagpa-war on drugs ka, pinatay mo yung mga mahihirap na pusher, hindi mo kinulong yung mga drug lords. 20,000 ang pinatay nyo. Tapos ikaw, addict. You're of sound mind, perfect. Wala akong masabi. You are perfect in your lahat. Paglakat mo, pang ano. Utak mo, marunong rin. Pwede rin pang gera, pwede rin pang peacetime. So, wala kaming ano noon. Except that it would be good if you come up with an honest answer. Tinanong din kasi si Digong tungkol doon sa kumakalat na video. Tinanong din siya doon sa kumakalat na video na yun. Tapos, ang sagot niya ganito, na it's really weird kung bakit naging pangulo tong tao na to. Ang weird nung sagot niya, ang sabi niya, kung ako, nakita nyo na merong sex video,
aamin ako. Sabihin ko, masarap eh. Yan sinabi niya sa interview. Baboy, di ba? Ang baboy. Kung ako, nakita niyo may sex video, amin ako. Masarap eh. So, amin na lang daw si Presidente. Total naman may video na. O, so, puntahan ngayon natin yung video na yan. Kasi mga kotsero, ito kasi si Digonggong, nakailang balentong na to tungkol sa drug issue ni PBBM. Yung manufactured issue nila tungkol kay PBBM. For example, ito, pakita ko sa inyo. Wait. Noong January 29, 2024, ito yung pumutok yung tinawag na si President Bongbong Marcos na adik. Oo, ito yung sinabi niya nun eh. Si Bongbong bangag yan, sabi niya. That's why sinasabi ko sa inyo, si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayon presidente na, bangag ang ating presidente. Kayong mga military, alam nyo yan, lalo na yung mga Malacanang, nasa Malacanang. Alam ninyo, the Armed Forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente. PI yan. O, siyempre, yung classic PI. PI yan. O, ngayon, ano nangyari dyan? Ano nangyari dyan? After 1 month, February 28, ito, January 28, ayan, January 20, actually 28 niya sinabi, pero 29 na post to. After 1 month, sinabi niya, February 28, binawi. Binawi niya yung comment tungkol dyan sa Marcos Addict. Sabi niya, wala akong sinabi na ganun. Kahit patayin niyo, even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na ganun. Make it taking a drug. Pero kung sabihin mong adik, wala akong sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan, maawa ka naman sa akin, matanda na ako. Nagbale-balentong siya dyan. Ngayon, eto pa. In the same interview, February 28, may sinabi siya tungkol sa pulburon video. May sinabi siya tungkol dun. Remind ko lang kayo. Baka kasi nakakalimutan nyo na. Pero may sinabi siya tungkol dyan sa pulburon video na yan. Papakita ko sa inyo. Video rin yung papakita ko para masaya. Para masaya. Video rin yung papakita ko sa inyo. Oh, naalala nyo to? February 28 to, mga kotsero. Pakinggan nyo. Mayor, ayoko patulan to pero narinig ko kanina si Attorney Harry Roque talagang nagsalita at nagtanong din. Hindi pa Vlogger Maharlika in social media is masyadong sikat ngayon yung sinabi niya. May video daw siya na si BBM nag-aano ng pulburon, yung isyong pulburon. And ang nagbibigay daw si Justice Secretary at ang bumibili ay si First Lady. Pero this becomes an issue ngayon at kanina nagtanong si Harry Roque, narinig ko, what if ito ay totoong may video, what would happen to the country kung mapatunayan? Even yun, narinig din kita before, may sinabi ka regarding a leader na nagko-cocaine. I just don't know who it is. But right now, may lumalabas po na ganyan. wala yan. Yan, video. Well, I can see that every hindi lang leader, lang naman leader yung cocaine. There's no such thing. Kasi kung nandyan pa yan, matagal na lumabas yan. Wala yan. Okay? Ayun, nakita nyo? Ang sabi niya. Yan. Mayor, Kinuha ko sa ibang vlog yan eh. Anyway. Ayun. Siya mismo nagsabi. Wala yan. Wala yan. Kung totoo yan, dati pa yung lumabas. Ngayon, biglang may video na ulit. Oo, totoo yan. Kaya nga kailangan magsalita na si PBBM eh. Diba? May video na ulit, mga kotsero. Ganun eh. Sabi ko sa inyo eh. Ang purpose ng pag-vlog ko ngayon para i-expose yung mga kabudulan ni Digong eh. Tsaka ng mga DDS. Nung si Digong ang presidente, ang purpose ng pag-vlog ko is i-expose yung kabudulan ng mga dilawan. Kasi nambubudol naman talaga sila noon. Binubudol nila yung ating mindset. Lalo na yung mga NPA.
Totoo yun. Pero ngayon, mga kotsero, mas malala itong kampo ni Digongong. Maniwala kayo, ibang level tong kampo ni Digongong. Mas malala sila sa mga dilawan. Pagdating sa tanim intriga, mas malala itong mga tao ni Digongong. And you know what, mga kotsero? Props to the social media team. I mean, it's not something to be proud of, lalo na pag propagandista ka, di ba? Being a propagandist is not something you can be proud of, kung tutuusin. Pero props to the social media team nito ni Digongong. Alam niyo kung bakit? Kasi effective sila. Effective sila. Alam niyo, in reality, itong si PCO could learn a thing or two on creating propaganda dito sa mga Duterte Balahura vloggers. Totoo. They should learn a thing or two about how to maximize social media para sa kanila, to their own advantage. Kasi itong PCO walang alam eh. But anyway, that's not the topic. This time, mga kotsero, ito na sinabi ko kanina, my vlog exists to expose itong kabudulan ng mga Duterte Balahura supporters. And they never fail. Alam niyo, mga kotsero, inumpisahan ko to, itong pagbaliktad sa mga Duterte, around February. Bakit? Kasi nga, nakita ko na parang naobserbahan ko na ini-implement na nila yung destab plot nila. So parang sabi ko sa sarili ko, no, I cannot support a destabilization plot. I cannot support Duterte. I cannot support that kahit kanino. So, because of that, ayun. Imagine, simula February hanggang ngayon, July 27 na. Hindi pa rin ako nauubusan ng content. Ganun sila kabudol, mga kotsero. Partida, araw-araw pa ako nagla-live. Dati 6 days, dati 5 days a week lang. Naging 6 days na. Ngayon, minsan, nagsi-7 days pa ako. Depende sa putok ng balita. Hindi ako nauubusan ng kabudulan nitong mga Duterte. Ganun katindi, guys. Mas matindi ngayon kaysa dati. Dati ang kabudulan ng mga dilawan manageable. Ito hindi. Iba mambudol ang Duterte. Ganun karami ang kabudulan nila. So mga kotsero, and before we end, wag lang po natin kalimutan. Mga kotsero, na dito po sa channel natin, of course, sinusuportahan natin si PBBM. But that is because at this point in time, he's the best option we have. He's the best option we have. There's no one else. At this point in time, wala tayong ibang choice. Siya lang talaga. And kapag nag-fail siya, fail tayong lahat. Pag nag-fail si PBBM, failure yon ng buong Pilipinas. Siya nagpapatakbo ng Pilipinas. Kaya hindi ko masakyan yung destabilization nitong ginagawa ng Duterte camp. Ang hirap sakyan. Kasi, maapektuhan ng buong Pilipinas dyan. Pag siniraan mo ang Pangulo, pag siniraan mo ang confidence ng mga tao sa Pangulo, magkakagulo. Mawawala ng investors, mababawasan ng negosyo sa Pilipinas, maghihirap ang mga tao. Happy ang mga DDS kasi nagagalit ang tao kay PBBM. At what expense? At the expense of the hungry people? At the expense of more unemployed people? At the expense of more poverty in the Philippines? Is that what you want? Yun ba ang gusto ng mga DDS? Mahirapan ang mga Pilipino para lang magalit kay PBBM at tanggalin siya sa pwesto? Sinabotahe mo yung sarili mo para mong binaril yung sarili mo sa paa. Akala nila, happy lang sila kapag na-disturb. Happy sila.
Alam niyo ba ang ginawa ng mga Dilawan nung panahon ni Apo Lakay? Kakapropaganda nila. Naghirap ang buong Pilipinas. 1981, 1982. Hanggang 1983. Kakapropaganda ng mga Dilawan, sinakyan sila ng Amerikano, hindi na tayo pinaloan sa Pilipinas. Yun na yung panahon na naghirap ang Pilipinas, 81, 82, 83. Sinabotahe ng Amerika yung ekonomiya ng Pilipinas. See? Is that what you want? Is that really what you want? Tayo mga Pilipino? Ang hirap sakyan nung destabilization plot ng Duterte. Ang hirap sakyan. Sobrang hirap sakyan. Pahirapan mo buong Pilipinas para lang mailagay nyo si Sara na maging presidente. Ba't hindi kayo mag-intay ng eleksyon? Ayun mga kotsero, maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta po sa ating channel. At wag nyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa Coach Jarrett YouTube channel. Okay, at pa-share po yung mga replays natin para marami po nakakapanood ng ating mga videos. Share nyo po sa mga DDS para lalo silang matuwa. At huwag nyo rin po kalimutan, pa-follow din tayo sa ating Facebook page para like updated sa mga ganap sa aking channel. And I'll see all of you in our next live stream, guys. Alright, God bless and see you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?